Di ba, so malaki kasi po talaga yung church namin. Pero yung usher, kasi doon ako dinala. Nasa unahan ko yung isa nasa likuran ko. Parang sabi ko, Lord, bakit ngayon pa? Bakit ngayon na agad? Ang bilis naman. Pwede bang huwag muna ngayon? Parang hindi ko pa kaya, gano'n, no? Tapos, hindi, sabi ni Lord, hanggang nagpa-praise mo, alam mo, huluhaan ka talaga, nakikipag-battle ka pa, Lord, wag muna naman ngayon, napakabilis. Tapos, sabi ni Lord, doon nga natin malalaman kung Christ-like person ka di ba? Kasi hindi madali yung kasalanan nila sa akin parehas, hindi ako mapagtanim ng galit, pero hindi madali yung kasalanan nila. Tapos, yung isa, ang ginawa ko, alam mo yon, niyakap ko siya. Hindi madali, sobrang hirap sa akin yun. So, niyakap ko siya. Tapos, yun, yumakap din siya. Tapos, ginanon pa niya ako. Ginanon niya ako. Parang siguro ikaw talaga, parang ganyan. Pero wala nang sorry yun. So, yung action kong yun, hindi madali. Pero sabi sa akin tapos yung isa, nawala. Sabi ko, yes, nawala yung isa kasi ang tagal nung isang Tapos, ang kinalingguhan na naman, ayun na naman. Wala na akong choice kundi imikan yun. Tapos sabi sa akin ng anak ko, alam mo, Mi, hanga ako sa'yo kasi hindi madali yung ginawa mo. Kasi nandun ang anak ko Hindi madali yung ginawa mo kasi yung ginawa nila sa'yo, parang hindi ganun kadali na dapat sila mag-sorry sa'yo. Pero ginawa mo yun. Ewan ko sa'yo, bakit mo ba ginawa yun? Sabi ko, kasi syempre, si Lord kasi, sinasabihan ako na, ang hirap talaga mag-praise and worship kay Lord nang mayroon kang dala kasi. Lagi sinasabi pag ako nag-church, Lord, madumi puso ko, hindi karapat dapat, tanggalin mo po to, hindi ito Christ-like person, di ba? Mga ganun, talaga na hiningi ko yun kay Lord. And yun nga, dati hindi ako makauwi dun sa kabila, sabihan ko, kasi gawa nung pag yun. Pero, nung isang araw, nakauwi ako, tapos yun, okay pa, te, uwi na kami, ganon. Although hindi na ganon talaga, hindi na basta maibalik yung dati. Ang ano doon is, kaya mo na umimik sa kanya nang hindi ka na nagpa-plastic. Bagay, hindi naman talaga kasi umimik Hindi ko kasi kaya iimik ako, tapos mampa-plastic ako. Pero yun, naimikan ko na. Ayan, tapos okay na. Tapos yung isa naman, may gap pa rin talaga. Pero sinisikap namin. Tingin ko naman nagsisikap rin siya. Siyempre, kay Lord pa rin naman talaga. Hindi naman natin kaya kung hindi kay Lord. So, isa lang yan sa way para sinasabi natin godly legacy, yung humbleness talaga. Makita po sa atin, napakahalaga po nun sa ating Panginoon. So, yun lang po. Sorry kung medyo mahaba. God bless po. Okay po. Maraming salamat, Sister Mai, sa napakagandang pagbabahagi. Pagpalaan ka ng Diyos. Dahil ito ngang ibinahagi mo ay napakahalaga sa bawat isa at magsisilbi namang paalaala. Kasi ito yung pinakamaganda sana, no? Na magkaroon tayo ng godly legacy. No po? Yun yung iiwan natin sa ating pamilya at sa lahat-lahat ng nakakakilala sa atin. Napakasarap nga noong maganda ang maalaala sa'yo kaysa pangit ang maalaala sa'yo. Lahat ng hindi magaganda. Sa bagay, natatawa nga ako pagka yung namatay na isang tao at nagkakaroon ng nekro, lahat ay kabutihan ang sinasabi. Sa bagay, napakapangit naman, napatay na nga, ay sinasabihan mo pa ng kung ano-ano. Pero at the back of your mind, iba pala yung iniisip kaysa doon sa sinasabi. No? Minsan nga sasabi, mabuti nga at na sumalangit na siya. No? Ayan, po. So, tayo mga Kristiyano, ay napakaganda rin, po, na talagang meron tayong maiiwang magagandang bagay, hindi yung mga material, no? Pero higit yung spiritual. Naalala ko nga si Pastora, talagang ako laging minaalaala sa kanyang mga salita na lagi niyang sinasabi, si Pastora Ani, di ba, yung laging kanyang, the old has gone and the new has come. Ayan, 1 Corinthians 13:15. Laging yun talaga yung naalaala ko sa kanya. At napakaganda rin na yun din ang maalaala natin. At higit sa lahat, yung maalaala natin, yung kanyang mga gawa.
na magaganda. Pero sa ating mga Kristiyano siguro, wag na nating alalahanin yung mga pangit. Alalahanin na natin ay yung magagandang bagay para lagi tayong positive, no? Positive outlook sa ating buhay. At tayo naman nga, gawin nating lahat ang pagiging Christ-like para naman yun naman yung makikita sa atin kapag tayo nawala na sa mundong ito ano, na maalaala na ayun si Sister Medi no, napakabuti niya, napakabait niya at ito yung mga iniwan niyang mga bagay para sa atin. Yan, no po. So napakasarap sariwain yung mga memories na magaganda sa isang tao. Ano po, ayun. Kaya nga pagka yung magbabasa tayo ng memories, no, although kahit hindi pa naman namamayapa, pero nagkahiwalay na kayo, no, kumbaga nagkaroon na ng halimbawa yung isa ay dati kayo ay close na close, magkasama, tapos nagkahiwalay na kayo, nasa malayong lugar, bihira na lang ang magkita, pero yung mga memories na kayo ay magkasama, nandun pa rin at magaganda. No? Kaya maganda naman yung talagang ikaw ay very friendly para yung lagi yung maalaala sa'yo kaysa naman maalaala sa'yo, ayan, sungit pa sungit, lagi na lang kasimangot, lagi na lang kontra. Para yung mga artista, di ba? Pag maalaala natin, mga kontrabida, ay alam natin na yung si Gayon ay kontrabida, pero pagdating sa si Fernando Po Jr. ay lagi na lang bida. Di ba? Mas hinahangaan natin yun kaysa doon sa laging, sino nga ba yung si Eddie Garcia ba yun? Na laging nakakontra, no? Pero yung pala naman ay sa totoong buhay ay napakabuti, ano? Ayan. Okay po, at pakinggan po naman natin yung mga mananalangin ngayon kung ano po yung take home nila o may dadagdag pa sa binahagi sa atin ni Sister Mai. Sister Mary? Naka-mute ka. Naka-mute. Sister Luz po, wala pa. Sister Luz is wala yata. Sige po. Talaga pong yun ang hinahanap natin. Tulad ka kung may edad na. Siyempre gusto ko yung maiiwan na yung wala silang masasabi. Ang ganda naman talaga pakinggan ng kung sakalit wala ka na. Yung ang maririnig mo lang talaga na usapan, yung lahat ng ginawa mong mabuti. Yung alam po ninyo na kung sa ano ay, kung alam mo wala kayo, maraming manghihinayang, parang ganun, di po ba? Kalimitan ipagka ganun, yung maganda ang ginawa, sayang naman, bakit naman agad ay kinuha pa, parang ganun, di po ba? Kaya parang ang sarap ng pakiramdam pagka yung kinakakagawa ng mabuti, nakakatulong ko sa kapwa. Siyempre, alam natin, tatatak yun eh. Yung tatanong yun sa mga isipan nila. Yun yung sasabihin, nung nabubuhay pa yun, kahit anong anuhin mo ay pwede mo siyang lapitan, pwede mo siyang tanongin kung anong kailangan, kung sakali talaga kihingi ng tulong, ay pwede mo tinutulungan ka kahit sa abot ng kanya makakaya. Saka nga po yung, tulad nga po, dami kong naranasan kasi ang tagal kong naglingkod sa eskwelahan. 7 taon ako. Kaya sabi ko ay, minsan kahit saan ako mapapunta, yung mga bata siguro noon elementary, nung nandun pa ako, tanda nila, sino kayari? Yun, minsan dati nga po ako may pumunta ng Ibayo noon, yung mga batang nagsisiyago, Nanay Medi, sabi ko ba, tanda bakit ako kilala niyo? Opo, kilala po namin kayo, kahit po yung malalaki na. Kaya sabi ko nga, siguro talaga, pag ang ginawa mo yung mabuti, talagang hindi ka malilimutan ng tao. Kaya sabi ko nga yun nga ang inaano ko nga po na minsan nga yung sinasabihan ko sa mga apo ko. Kasi nga ngayon, syempre, lalo nga, nawala na naman time kasi may pasok. Sabi ko nga sa kanila dapat naman kayo yun man lamang kahit samahan niyo ko yung paglinggo, pagsimba, para at least naman, alam ko na, kami naman po nagpipray. Oo nga, sabi niya, Mama, ang hirap naman po pagka ganito, nag-aaral kami, tapos nga ang hirap pagka yung